Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kasabihan. Ang kakambal ng inggit ay galit. The twin of envy is anger. Narinig nyo na po ba yon? Where there is envy, there is anger. And when there is anger, there is hatred. And where there is hatred, there is violence. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang kakambal ng inggit ay galit. Ang tanong, bakit ka naiinggit minsan? Bakit ka nagagalit? Naiinggit ka kasi meron sila na wala ka. Amen? Nagagalit ka kasi ang iba pinagpapala habang ikaw hindi pa. Kaya ang ganda po ng kasabihan din ng ibang tao, kapag inggit, pikit. Ibig po sabihin, para hindi ka mainggit, huwag mong titignan yung nangyayari sa buhay ng ibang tao. Amen? Pero ang hirap po nun di po ba? Kapag hindi ka tumingin, baka madapa ka, baka mabangga ka, baka masaktan ka. Mapipigilan ba talaga natin ang hindi tumingin? Bakit pa tayo binigyan ng dalawang mata ng Panginoon kung ayaw niya tayong tumingin? Para saan pa itong dalawang matang ito kung hindi rin natin gagamitin? Mga kapatid, wala namang problema sa pagtingin. Ang problema ay kung saan ka nakatingin. Amen? Ang problema kasi, bakit tayo naiinggit? Kasi inuuna pa natin tinitignan yung nasa iba kesa sa tinitignan natin, binibigyan ng oras, pinapahalagahan yung pinagkakalob ng Diyos sa atin. Sa bagay, totoo naman po bakit pagdating sa iba, mas maganda yung sa kanila? Halimbawa po, hindi ko alam kung naranasan nyo na yan. Kaya po mga mag-asawa, pag kumakain po kayo sa restaurant, mag-o-order yung mister nyo. Meron ka din naman sariling order Dalawa yung inyong putahe. Pero napansin nyo, bakit yung in-order ng asawa mo mukhang mas masarap kaysa doon sa in-order mo? Di po ba? Kaya aminin nyo po, nauuna pa kayong tumitikim, kumakain ng pagkain ng mister nyo kaysa doon sa in-order nyong pagkain. Di po ba? Meron din mga tao, pagka simple-simple ng kanilang damit, pero kapag sinuot nila, parang napaka-forma nila, pagkaganda-ganda nila. Habang ikaw, pagkamahal-mahal na ng iyong damit na binili, pero napapangitan ka pa rin sa iyong sarili. Amen? Aminin niyo po. Kapag tumitingin ka sa Facebook, sa feed ng ibang tao, naiinggit ka sa kanila, ano yung sinasabi mo? Buti pa sila nagbabakasyon, buti pa sila kasamang pamilya, buti pa sila may bagong gadget, may bagong sasakyan, buti pa sila masaya. At pagkatapos, magta-type ka pa ng comment, sana all. Yan po ang expression ng mga inggit. Di po ba? Ikaw, nakakalimutan mo lang, nakakapagbakasyon ka din naman. Kasama mo rin naman ang iyong pamilya. Nakakakain ka din naman araw-araw. Wala ka namang sakit, malusog ka. Pero bakit malungkot ka pa rin? Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon, tigilan mo ang pagtingin sa iba. Dahil tayong lahat ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Ito po ang narinig natin unang-una sa unang pagbasa. Yung mga kapatid ni Jose nainggit sa kanya dahil binigyan daw siya ng isang napakagandang damit ng kanilang ama. Dahil sa inggit nila, tingnan niyo po, nakalimutan nila, kapatid pala nila, balak nilang patayin ang mismong kapatid nila. Pero bandang huli, hindi po nila tinuloy ang kanilang maitim na balak, binenta na lang bilang alipi. At ngayon sa talimhaga ng ating Panginoong Jesucristo, the parable of the wicked tenants. Napansin nyo, pinahiram lang yung lupa dito sa mga kasamahan. Pero imbis na sila'y magpasalamat, magtrabaho ng mabuti, anong kanilang naging ugali? Naging napakarahas nila, naging napakabayolente nila. Sinisingil lang sila ng upa, kinukuha lang yung parte ng may-ari, ayaw nilang magbayad, ayaw nilang magbigay. Sinaktan pa nila yung mga naniningil sa kanila. At mas malala pa, pinatay pa nila yung mismong anak ng may-ari. Dahil anong balak nila? Para mapasa atin ang lupa niya. Bakit naging napakasama nila? Walang ibang dahilan kung hindi inggit. Kasi gusto nila makuha yung hindi naman sa kanila. Pinahiram lang sa kanila, pero bandang huli, inangkin na nila. Parang tayo lang, di po ba? Ang daming pinahiram sa atin ng Diyos. Ang mismong buhay natin. Ang buhay mo, di naman sa'yo yan Pero ngayon, kala mo kung sino ka na.
Sa ayaw mong pinapakialaman ka ng ibang tao, kaya lumalayo ka sa Diyos. Kasi ayaw mo na pinakikialaman ka ng Panginoon. Pero anong nangyayari sa atin? Kapag inaangkin natin ang hindi sa atin, hindi tayo namumunga, wala tayong nagagawang maganda, at hindi tayo nagiging masaya. Amen? Ang tunay na dahilan, bakit galit ka minsan? Kasi hindi ka nakakagawa ng mabuti. Ang tunay na dahilan, bakit po galit yung mga kasamahan dito sa lupain ng ubasan, ay dahil wala silang maipakitang bunga, wala silang maibigay na ani. Ang pagkawala ng bunga, yan ang pinagmumula ng galit at ng inggit. Dahil wala kang magandang naipapakita, tumitingin ka sa iba at gusto mong makuha yung pinagpaguran nila. Amen? Maganda pong suriin sa ating buhay ito. Baka ikaw ay wala ding bunga, kaya ikaw ay naiinggit at nagagalit. Kasi kung meron naman mabuting nangyayari sa iyong buhay, hindi mo naman kailangan ikumparang yung sarili sa ibang tao. Di po ba? Kaya ang ganda po nung aking nabasa minsan, nakasabihan, it says that whenever you see that the pasture on the other side is greener, what should you do? You should take care more of the side of your pasture. O nga naman po, no? Imbis na bantayan mo yung hardin ng ibang tao, bakit hindi mo muna umpisahan? Alagaan mo ang sariling hardin mo. Wala pong gumagandang hardin na aksidente lang. Kapag nakakakita po kayo ng isang magandang garden, maayos na bahay, malinis na sasakyan, anong ibig sabihin? May nag-aalaga dyan ng mabuti. Amen? Kahit na mainggit ka sa ibang tao, kapatid, hindi niyan mapapaganda at gagawing mas mabunga ang iyong buhay. The most useless thing that you can do in your life is to be envious of others. Envy will never improve your life. Envy will never give you good fruits in your life. Envy will never make your life more beautiful. But be warned, envy will make you ugly. Amen? Envy will make you bitter. And envy will make you miserable. Kaya pansinin niyo po, yung mga inggit, kadalasan ang papangit. Amen? Pero kung gusto mong gumanda ang iyong buhay, imbis na mainggit ka, imbis na magalit ka, gawin mo itong 3 gamot ng inggit at galit. Ano po? Unang-una, palagi kang magpasalamat. Always be grateful. Kapag marunong kang magpasalamat, kapatid, kahit nakakaunti ang biyaya, nagiging sapat na yan para sa'yo. Amen? Remember this. When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Marami kang makikitang biyaya kapag marunong kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Araw-araw po, umpisahan nyo ang inyong araw sa pasasalamat kung gusto nyong maging magaan at maging mas pinagpala ang buhay nyo. Amen? Pangalawa po, kilalanin mo ang sarili mong biyaya. Recognize your own blessing. Kapatid, may kanya-kanya tayong timeline. May kanya-kanya tayong grasya at biyaya sa buhay. Oo, maaaring wala ka pa ngayon sa kung ano yung meron ng ibang tao, pero baka nakalimutan mo, meron ka pa ring tinatanggap araw-araw sa Diyos. Kapag sinabi mong wala na, anong ibig sabihin? Dapat patay ka na. Di po ba? Walang tao ang walang biyaya. Amen? Lahat tayo ay binibigyan ng grasya ng Diyos. Dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos kahit na makasalanan tayo. Di ba? Yun lang ang laking bagay na dahil ang singil ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. And yet, look, you're still alive. Amen? Palagi mong tingnan ang mga biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa iyo, mawawala ang inggit at galit mo. Pangatlo po, at kahuli-hulihan, umasa ka palagi. Hope for the best, always. Wala kang panahon para mainggit at magalit kung palagi kang naghihintay at nakatingin sa pangako ng Diyos. Ang taong umaasa ay masaya. Ang taong umaasa, masaya din kapag ang ibang tao ay pinagpapala ng Diyos. Di po ba? Dahil ang taong may pag-asa, ano ang panalangin niya? Kapag nakakakita siya ng ibang tao na binibless ni Lord, sinasabi niya, salamat po Lord, binigyan niyo sila ng biyaya. Pero ako naniniwala ako na darating din yung para sa akin sa tamang panahon. Mas mabuti, mas maganda, mas marami pa ang ipagkakaloob mo
sa akin. Yan ang linya ng mga taong may pag-asa sa kanilang puso. Amen? Kaya kapag naiinggit ka, umpisan mong magtiwala muli sa Diyos. Dahil meron siyang hinahanda na grasya na para lang sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung ang kakambal ng inggit ay galit, ang kakambal naman ng pasasalamat ay kapayapaan. The twin of gratitude is peace. The more that you thank God, the more you will be at peace. Amen? Ang puso na may kapayapaan ay puso na tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya, simulan po natin ngayon. Pag naiinggit na tayo, huwag tayong titingin at magbabad sa buhay ng ibang tao. Pag ikaw ay naiinggit, umpisa na yan. Bumalik ka, tumingin sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa kung ano ang meron ako ngayon. At nagtitiwala po ako sa iyo dahil ang pagkakaloob niyo po sa akin, may hinahanda kayong mas magandang biyaya. Pagbutihin mo ang pag-aalaga mo sa buhay na ito. Alay mo palagi sa Diyos ang bunga ng kapaguran mo. Dahil yan ang kinatutuwa, kinagagalak ng Diyos. Pag nakikita niya, hindi mo sinasayang ang iyong buhay at panahon sa masama, mas babasbasan ka pa niya, mas pagpapalain ka pa niya, at ikaw ay iuuwi niya sa buhay na walang hanggan. Amen.